Ang channel na ito ay ginawa upang makatulong sa ating mga bataang Pinoy welder na nais magtrabaho sa barko. Ano pang hinahintay nyo? Subscribe na! Alright, so welcome back to my channel, The Six Speakers TV. Sa araw na ito ay magmikos-mikos tayo para mapalitan itong exhaust ng emergency generator na sirang-sira na at ang tubo nito ay bulok na. So papalitan natin ang tubo nito at gagawa tayo ng bagong tubo at bagong casing. So ang casing nito ay metal, so papalitan natin ng stainless steel. So ganito ang paggagawa. Maglagay muna ng tatlong round sa tubo upang magandang bilog. Sa nakikita nyo, yan ang stainless steel na ginawa natin. So ikakabit na natin ito ngayon. At ngayon nakabit na at pinandar na yung emergency generator. So dito sa puno, hindi ko muna nilagyan para makita kung mayroong leaking sa plant. So wala nang leaking ang plant. So ikakabit na natin. So yan, inakabit na natin yung natira. So ito na at nagawa na natin. So ganito lang ang pag mikos-mikos sa ating exhaust pipe ng emergency generator or tambutso. Maraming po salamat. Alright, so welcome back to my channel, The Six Speakers TV. Medyo maalon tayo ngayon. Nandito tayo sa gitna ng Atlantic Ocean. Papunta tayo ng Amsterdam. Alright, so sa ngayong araw na to ay pakita ko sa inyo kung paano ako mag-modify sa windlass engage holder. So kailangan nating gawin ito dahil hindi na mag-engage yung ating windlass. Yung windlass dito sa barko, yun ang ginagamit sa pagbaba ng anchor or sa angkla. Ito yung ginagamit. Ang problema, hindi na siya mag-engage gawa nung na deform ang holder sa windlass. So ngayon ni-repair natin. Ang ginawa natin ay nagtuturno tayo ng bush or bushing upang kukunti lang clearance. Ito yung bushing na tinuturno natin at pinasok natin doon sa mismong tubo kasi hindi tayo maka-welding dahil gawa ng bronze ito. So ang ginawa ko, ipinasok ko doon sa tubo para maka-welding ako dito sa holder na ito. So ngayon nagawa na. Ito yung nag-i-engage sa windlass. Yun, ginawa natin ito. So ganito ang gagawa nyo. Huwag nyong tubo lang kasi yung tubo ay madaling masira kasi laging wasyada doon ng seawater. So ang ginawa ko dito ay nagtuturno ako ng bronze. Yun ang ginawa kong bushing. So nakikita nyo yan, wala na siyang galaw. Gawa nung ang clearance lang dyan ay 0.02. Kaya wala na siyang galaw. Di katulad dati na tubo ang ginawa nila ay maalog. Kaya nagja-jump yung shifter sa engagement niya. Kaya dinala dito ngayon. So ito nagawa ko na. Ganito na, napakasimple na naman to. Kaya dinagdag ko sa video na ito dahil yung unang video natin ay exhaust ng emergency generator at ngayon sinama ko itong windlass engagement holder. Kaya ito na at natapos na natin. So ang ginawa ko dito para mag-lock siya, yung buong nut ay hinati ko para magkaroon siya ng lock kasi kung ilagay mo yung buong nut ay wala nang paglalagyan sa pangalawa. So ang ginawa ko, hinati ko yung nut para yung isa ang nasa labas, yun ang pang-lock niya para hindi na siya lumuluwag. Kasi kung hindi mo lagyan ng lock ay lumuluwag pa rin yan. So kaya hinati ko yung isang nut dyan, ang nasa labas yun ang pang-lock. Ayan, okay na tayo dito. Ayan, ang in and out na pin ay
okay na. So ikakabit na ito mamaya at successful na ang ating ginawa nito. So ganito ang forma niya. Ayan. Ayan. Pag gusto mong ipapasok, pag ganun na lang. Ayan. Pag gusto mong i-out, pag ganun. Kasi itong lever na to, napaka-importante ito. Gawa nung pagbaba nila ng pagbira ng angkla, i-engage nila yon. So pag baba ng angkla, hindi magagamit ito dahil by brake ang ginagamit, hindi by winch. Ang winch dito pagbira. So ito yung ginagamit upang mag-engage. Yan. So tapos na tayo dito at pagpatuloy na natin ang susunod nating job order. So ito na ay madali namang makukuha to sa inyo. Ay binigyan ko lang kayo ng paraan o reference na ganito ang paggawa. Instead na ang iubos niyo ay tubo, ay magtuturno kayo ng bronze upang medyo tumatagal-tagal. So ang ginawa ko diyan, nagubos ako ng bronze at pinasok ko doon sa tubo. Parang mai-welding ko mismo doon sa holder. Ayan. So sana ay mayroon kayong natutunan sa video na ito. Kahit ito ay napaka-simple, pero malaking halaga ito para mayroon kayong pagbasihan. Kasi mas maganda yung mayroon tayong pagbasihan sa paggawa ng ganitong klaseng engage ng windlass para mas madali kaysa mag-iisip pa tayo. So ang pangalan nito ay para sa windlass anchor ito. Tapos winds holder, engage holder. Yan. Yun ang pangalan ko dito, pero may mga standard na pangalan dito ay nalimutan ko. Basta yun lang ang okay. So mayroon na naman tayong additional na video na to. Ay gagawin naman natin ang heater dito sa kuberta. Ang pangbalot niya ay sirang-sira at ngayon ay nagawa na natin. So ang diskarte ko dito ay binibinding natin ang plans na to. Ang pagbibind natin dito ay gumamit ako ng tubo. Dalawa, pinagdikit akong tubo na may clearance na 0.5.